Sa pagtaas ng presyo ng gasolina, maraming bagay ang naaapektuhan. Unang-una na nga dyan ay ang mga bilihin na pangunahin nating pinakakailangan sa araw-araw. Kabilang ang mga transportasyon na ating gamit naman patungo sa kanya-kanya nating destinasyon. Kung hindi masusolusyonan ang ganitong klaseng problema, mauwi tayo sa pinakamalalang sitwasyon na kung saan karamihan sa atin ay talagang mahihirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman ang iba't ibang car manufacturer o kumpanya ng mga sasakyan ay kanya-kanya rin sa paggawa ng mas makabubuting solusyon para sa marami, kagaya na lamang ng paglabas ng mga modernong sasakyan na hindi malakas kumonsumo ng gasolina at talagang makakatipid ka pa sa lahat ng iyong Kamakailan lang inilabas ang bagong modelo ng Suzuki Car Philippines dito sa bansa na Suzuki Ertiga. Isang modelo na siguradong magugustuhan ng kahit na sino, ang practical MPV car na ginawang hybrid sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, matagal na rin naman sa bansa itong modelo since 2014 nung una itong inilabas sa Philippine market. Hindi pa nga lang masyadong napapansin noon dahil sa halos naungusan ng paglabas nito sa merkado, dahil ang halos kasabayan lamang din nito ay ang Mitsubishi Expander at ang Toyota Avanza, ilan sa mga mahigpit na kakompetensya pagdating sa ganitong klaseng kategorya. Ngunit lingid sa kalaman ng marami, ang Suzuki Ertiga ang pinaka-praktikal at matipid na MPV car na matutuklasan mo ngayon. Lalo na sa bago nitong update na ginawang hybrid pa at mukhang magi-stand out pa nga sa pagkakaroon nito ng maraming katangian. Isang Japanese brand manufacturer ang nagdala sa modelong ito, kaya talagang mapagkakatiwalaan. At kung itsura pa lang din ang pagbabasehan, ang bagong front face cover nito ay talagang nakakamangha kasi ibang-iba na ito sa dating modelo. Kasi nga mas mukha na itong high class ang datingan. Highlighted din ang pagiging simplicity pero may kalidad na aasahan. Ganyan ang ipinapakitang imahe nito sa external pa lang. At ang mga ilaw naman nito kagaya nitong headlamp na naka-projector type at fog lamp na naka-halogen type ay mas naging cool itong tingnan at bumagay sa front bumper grille cover nito na naka-chrome accent at may pagka-honeycomb design. Itong Suzuki Ertiga 2023 model ay may apat na klaseng variant mula sa pinaka low end na tinatawag na Ertiga GA manual transmission hybrid. Nagkakahalaga ito ng 954,000 pesos. Ang sumunod naman dito ay ang Ertiga GL manual transmission hybrid. Nagkakahalaga naman ito ng 1,068,000 pesos. Ang pangatlong variant nito ay tinatawag naman na Ertiga GL automatic transmission hybrid. May kabuuang presyo naman ito na 1,103,000 pesos. At ang pinaka-top variant naman ito ay tinatawag na Ertiga GLX automatic transmission hybrid na nagkakahalaga naman ng 1,153,000 pesos. Kung tutusin ay medyo affordable na ang mga presyo nito kung ikukumpara natin sa ibang mga brand competitor. At ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan, mula sa low-end variant hanggang sa top variant nitong Suzuki Ertiga, lahat na po yan ay naka-hybrid na. Kaya panigurado sa katipiran ay maaasahan mo na. Dahil sa pagkakataong ito ay ginawaran ng panibagong specs na makatutulong na mapatipid sa pagkonsumo ng gasolina. Nilagyan ng mga bagong sistema na SHVS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang matagal na rin ginagamit ng iba pang modelo ng Suzuki car manufacturer. Gumagana ang sistemang ito na SHVS sa prinsipyo ng regenerative braking na kung saan ang kinetic energy habang bumabagal ang pag-andar ay nako-convert naman sa kuryente at napupunta sa baterya ng sasakyan. At ang alternator naman nito ay nagsisilbi ring generator para ang baterya
ay makapag-produce ng maraming electricity energy. Magpapagana naman sa ibang sistema ng sasakyan tulad na lamang ng aircon, mga ilaw, busina at iba pa. Kaya naman ang makina nito ay mababawasan ng responsibilidad na kung saan ay nauuwi naman sa mas matipid na paraan ng pagkonsumo ng gasolina. Kaya itong Suzuki Ertiga ay may fuel consumption lamang din na 26.80 km per liter ang nakukonsumo nito, na pinapagana naman ng kabuang makina na 1.5 liter gasoline engine 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na may compression ratio na 10.5:1. Ang boring stroke size nito ay nasa 74.0 mm by 85.0 mm. Isang literal na eco-friendly, hindi mausok kaya walang coding. Ang gearbox nito kapag naka-manual ay 5-speed at pag automatic naman ay 4-speed lamang. Pero may performance na kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque naman na 138 Nm sa kada 4,400 RPM. Kaya ang average top speed naman na nagagawa nito ay umaabot sa 168-170 km per hour. Maganda rin ang handling ng manobela nito dahil sa naka-electric power steering, naka-tilt-in telescopic at rack and pinion. Di-adjustable na rin ang steering column kaya ma-enhance mo ang perpektong posisyon ng pagmamaneho mo. Pagdating naman sa mga suspensions at brakes nito, ginamitan ng naka-ventilated disc type sa front brake habang naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Medyo kalmado lang din sa loob at hindi matagtag. Isa rin yan sa pinagmamalaki nitong sasakyan dahil sa ginamitan naman ng napaka-reliable na mga suspensions sa front and rear. Ang front nito ay naka MacPherson strut at may rear suspension naman na torsion beam with shock absorber and coil spring. Kaya naman sumasabay sa napakagandang laro ng bounce nito kahit pa maidaan mo sa malulubak na kalsada. At isa pa, smooth riding ka na rin dito dahil sa makakapal na sukat ng mga gulong nito. Naka-tubeless at radial ang tire type at alloy wheel na mags. May kabuwang sukat ito na 185 by 65 R15 at syempre may kasama na ring spare tire yan para sa emergency o maplatan ka sa kalsada. At syempre hindi pa makukumpleto yan kung wala rin ang mga bagay na ito na pangkaragdagang comfortability sa loob ng sasakyan habang nakasakay ka dito. Unang-una na nga dyan ang malakas na air condition. Meron na rin itong auto climate control, air quality control at rear AC ventilator with heater. Para sa mga passenger na nasa likuran, mayroon na rin itong accessories power outlet sa front and rear. May central console armrest, may mga bottle and cup holder. May kasama na rin itong engine stop and start button na tinatawag na kung saan ito rin ay tumutulong upang mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina, lalo na kung gagamitin mo sa city ride dahil ang sistemang ito kapag nakahinto ka sa traffic light ay kusang titigil din ang makina nito para naman hindi na kumain pa ng gasolina habang nakahinto sa traffic light. Itong GLX automatic na Suzuki Ertiga ay di keyless entry na at may kasama na ring cruise control system na magagamit mo ng mainam yan sa napakahabang biyahe para hindi nakakangalay at hindi mababad ang pagtapak sa accelerator nito habang naka-maintain sa 60 km per hour na takbo. Ang ilan pa sa mga features nito ay siguradong magugustuhan mo pa. Meron na rin kasi itong front and rear power window, may rear reading lamp, may vanity mirror, auto on headlamps at follow me home headlamps. Para naman sa entertainment and communication, mahalaga rin ito para hindi ka mabagot o antukin sa napakahabang biyahe lalo kung ikaw ang driver nito. Dahil sinamahan ng infotainment system na may screen size na 10 inches, may Apple CarPlay at Android Auto. Meron na rin itong USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity na rin. May FM and AM radio at may mga speakers sa front and rear, kaya ang audio system ay napakaganda na rin. Meron na rin itong navigation system at syempre ang napakaganda rito ay ang multifunctional steering wheel na may control din sa mga sistema. Pagdating naman sa instrument panel na sobrang informative dahil sa mga notification na lumalabas dito. Makikita mo ang low fuel warning light,
May digital clock, tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning sign. Ito naman na makikita mo sa instrument panel once na may pintuan na hindi pa masyadong nakasara. For safety purpose na rin bago pa man natin paandarin itong sasakyan. At speaking sa safety features mga kaibigan, ang ilan pa sa mga safety sense na inilagay dito ay talagang upgraded na rin para mas maging safe at kampante din tayo sa pang-araw-araw na gamit. Nilagyan na ito ng ABS sensor o anti-lock braking system. Meron na rin itong EBD o electronic brake distributor. Ang mga sistemang ito ay nakatutulong sa ligtas na paggamit ng preno. Meron na rin itong crash sensor. May mga seat belts sa kada upuan. May driver and passenger side airbags at may child safety lock na rin kasama. May ISO fixed child mounts na rin ito na para naman sa mga bata o baby nating kasamang nakasakay. At meron na rin itong parking sensor kaya kahit na beginner ka ay hindi ka rin mahihirapan gamitin o ipark ito sa masisikip na parkingan. Sinamahan ng rear parking sensor at rear camera. Meron na rin itong front and side impact beams at engine check warning. Bukod pa dyan, meron na rin itong advanced safety features na hill start assist. Ito naman ang sistema na magagamit mo sa akyatin at matatarik na lugar, katulad na lamang ng Tagaytay o Baguio kapag ikaw ay na-traffic sa mga ganong klaseng lugar at mapapahinto ka sa matatarik na kalsada ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng mahigpit ang brake pedal nito. Dahil kusa na itong titigil sa matatarik na klase ng kalsada sa oras na gumana ang hill start assist system nito. At para naman sa security features, ito ay mahalaga rin lalo na kapag ikaw ay walang sariling parkingan sa bahay. O kaya naman ipapark mo lamang ito sa mga alanganing lugar. Yung tipong hindi mo kilala at hindi mo rin kabisado dahil alam mo naman sa panahon natin ngayon, madali na lang din paandarin o paganahin ang makina kahit wala ang susi nito. Kung wala ka ng mga ganitong klase na pangseguridad, mga bagay na magpapanatag at magpapatulog naman sa'yo ng mahimbing habang iniiwan mo lang ang sasakyan sa labas ng iyong bahay. Sa pagkakaroon ng central locking, may power door lock, anti-theft device, anti-theft alarm at engine immobilizer system. Sa panahon natin ngayon na mas nagiging advanced at modern na mga sasakyan inilalabas ay hindi na uubra ang mga traditional way o paggamit ng ilan sa mga electrical procedure para paganahin o paandarin ang sasakyan. Sa mga sistemang makabago ngayon ay makasisiguro ka sa pang-araw-araw. At ang external naman nito ay makikita ang napakaganda at bagong disenyo ng tail lamp nito. Naka-LED type na may kasama na ring reflector para mas maging visible pa. Pagdating naman sa mga dimension nito o kabuuang mga sukat, itong sasakyan ay may cargo volume na 199 liters. Ang fuel tank capacity naman nito ay nasa 45 liter. May kabuuang bigat ito na 1,730 kg. Ang kabuuang haba naman nito ay nasa 4,395 mm. Ang kabuuang taas naman nito ay nasa 1,690 mm habang ang lapad naman nito ay nasa 1,735 mm. Ang wheelbase nitong sasakyan ay may sukat na 2,740 mm at may ground clearance naman yan na 180 mm. Pagdating naman sa turning radius kung ikaw ay mag-U-turn, ito ay kakain lamang ng space sa kalsada ng hanggang sa 5.2 meters. Ang seating capacity naman itong Suzuki Ertiga ay 7-seater at may 5 pintuan. Ang kabuuang presyo nito mula sa pinaka-low variant na nagkakahalaga ng 954,000 pesos hanggang sa top variant ito na may kabuuang halaga naman na 1,153,000 pesos at available na sa mga Suzuki branch dito sa bansa. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Yan kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito.
Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking masusunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!